Hello po mga boss. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga pananim dyan ng mga sili at iba pang gulay? Sana po ay buhay pa para tuloy-tuloy pa sana ang inyong harvest hanggang ngayon. Dahil hanggang ngayon mataas pa rin naman ang presyo ng sili, hindi pa naman halos bumaba talaga. So ngayon mga boss, kami naman ay mag-harvest ngayon ng pang 11 harvest dito sa aming silin, Taiwan. So ngayon nga mga boss, mag-harvest kami ng pang 11 harvest. At ito na mga kasama natin, sila Boss Mike. Nag-harvest na sila. So ngayon ay alas 6 pa lang ng umaga, nagsimula kami. Mainit na mga boss kaya kailangan maaga magsimula. Dito sa amin, mula makatapos ang bagyong Pipito ay hindi na umulan. Grabe ng init. Kaya pagkatapos ito namin mamaya pag-harvest ay kailangan namin magpatubig sa water pump naman. So itong sili namin mga boss sa Taiwan, ang edad dito ngayon, ano na ito siya, 150 days. So 5 months na ito. At kung makita nyo mga boss, wala pa itong problema, hindi siya tinatamaan pa ng lapnos. At syempre nga, sa mga diskarte namin ginagawa, pag-spray ng fungicide at yung tamang pag-spray at tamang fungicide lang ang kailangan para ang anthracnose ay hindi kumapit. So hindi naman kailangan natin na hintayin pang tumama ang lapnos bago tayo mag-spray ng mga fungicide na mahusay talaga. So kaya ito na iwasan namin ang lapnos dahil wala pa siyang lapnos ang ginagamit namin ito ng mga fungicide, yung wasto talaga na fungicide para talagang ma-prevent ang pagtama ng anthracnose na siya nga yung walang kamatayang problema ng kapwa ating mga farmers, yung tungkol sa lapnos. Puro yun ang alam problema talaga ng tao. Mga sili farmers, naglalapnos nga naman sili. Biro mo naman tulad yan ngayon halos dito sa amin halos 3 months na or mahigit pa yata na ang presyo talaga ng Taiwan halos wala talagang kupas mga boss, mataas talaga. Kaya dito sa amin yung may mga sili na hindi tinamaan ng lapnos, yung mga magagaling din mag-alaga sigurado tiba-tiba na sila, matindi na makinita. Maliban doon sa mga tinamaan ng bagyo na may mga part talaga sa Luzon na nawasak yung mga silihan, nagkamatay, talagang wala yon. So ito nga mga boss sa mga mga kasama natin, nagkakaway-kaway sa ating mga viewers at nag-harvest nga 11 harvest mga boss dito sa aming sili. So malinis pa rin siya mga boss. Mapapansin nyo mga boss sa amin mga sili may mga dahon na dumilaw at nalalagas. Kasi nga yan yung mga boss ang epekto ng matagal na hindi kami nakapagpataba. Kasi nga yung mga bagyo sunod-sunod nga siyempre umuulan. So paano naman tayo magpataba? Natural ginutom yung sili kaya ayun. Pero nagpataba na kami dito ni Boss Mike noong nakarang araw kaya yung mga dahon sa ibabaw na mga bago hindi na siya madilaw, green na siya. At mga 1 week pa siguro yan mawawala na yung paninlaw kasi malalagas na yan. Sobrang gutom ng sili, hindi kami nakapagpataba ng matagal, halos buwan din. Siyempre pag maraming bunga sili talagang maninilaw ang dahon pag walang talagang pataba. So bukas ito mga boss sa madaling araw ako mag-spray ng fungicide naman dito kasi ganyan mga boss ang ginagawa namin dito. Pagkatapos mag-harvest, spray ng fungicide at insecticide para nga yung anthracnose ay maiwasan ang pagkapit. Tsaka siyempre yung mga insekto hindi sila hindi makapanira ng tanim. So weekly lang mga boss ang spray namin para matipid lang sa gamot. Hindi mahal yung mga mahal yung mga fungicide at insecticide. So minsan nag-spray din ako ng sunod-sunod, kung minsan pagitan 3 araw, 4 na araw. Pagka yung talagang halimbawa anthracnose talagang kakapit siya. So ginagawa namin yan, ako mismo nag-spray 3 araw na pagitan, inuulit ko siya after maka-spray ako nung una. Pero pagka katulad nito na kontrolado naman yung mga punggos at mga insekto, so weekly lang mga boss para makatipid tayo sa kasi kung spray natin na wala naman sa timing naman sayang lang yung mga gamot kamahal. Lalo yung mga ginagamit namin dito ng mga fungicide kamamahal. At
mag-i-spray ako bukas na madaling araw. Siguro ako mag-i-spray. So ipakita ko sa inyo mga boss, i-share ko sa inyo mga boss yung ano, yung mga gagamitin ko dito na fungicide mga boss ha. At iba na naman ito mga boss, na fungicide ang gagamitin ko bukas na madaling araw. Doon sa previous natin na pag-spray, ang ginamit natin dito yung Armore Group 3 ang kategory ng fungicide. Tapos nag-alternate tayo ng Luna Sensation na fungicide Group 7 plus Group 11. Puro mga boss yan na dual action. So bukas na madaling araw mga boss, dahil nakabili na ako ng fungicide na naman na panibago, magpapalit na naman ako mga boss ng fungicide dito. Ang gagamitin ko naman yun namang Orteva Top ng Syngenta Group 3 plus 11. So puro yan mga boss, dual action ang ginagamit natin na fungicide. Para yung anthracnose nga talagang ano, hindi siya makaporma, hindi siya makatubo dyan sa mga bunga. Kasi alam naman natin lahat mga boss na yung lapnos pag tumama naman talaga sa sili, naku po, napakahirap naman talaga pigilan. Talagang mag-ubos ka ng pera, hindi mo talaga makokontrol. Yun nga sinasabi ng mga kapwa ating farmers, na sabi nga nila halos nagamit na daw nila lahat ng klase ng fungicide, pero bakit daw hindi pa rin talaga nakokontrol? Maaari nga po siguro, maaari nga posibleng baka mali lang ang pag-apply, timing na pag-spray, at saka yung fungicide na ginagamit baka hindi naman tumpak, kaya hindi talaga ano, hindi na pigil. So kami naman mga boss, hindi namin inaantay na tumama yung anthracnose. Wala pa siya anthracnose, pilit namin siya na pinipigilan na wag siyang talagang kumapit para hindi na magastos, bawas pa sa pagod. Kasi biro mo kung madalas ka mag-spray, paano kung ang silihan may maluwang, naku, di ka gastos at saka pagod din sa pag-spray, pagod. So yan mga boss, 11 harvest sa edad na 5 months o 150 days. So malinis siya mga boss. Bagaman ang bunga ito mga boss, paubos na yung ano, yung mga una at pangalawang bugso ng bunga, ipaubos na namin harvest, kasi ganoon naman talaga ito siling Taiwan. So ngayon may mga bago pa siyang bulaklak na naman. Ito yung pangatlong bugso naman ng pamumunga niya. So marami na naman yan pag nabuo. Pero hindi naman talaga yan mga boss tuluyan na maubos yung bunga dyan, na mawala. Meron pa rin yan mapita sa sunod na linggo, kaso lang siyempre konti na yan, konti na, kasi maghintay pa tayo nung pangatlong bugso niya ng bunga na naman. Siguro next month pa yan bago uli pa kinabangan. Pero tuloy-tuloy mga boss ang harvest yan, hindi naman yan talaga hinto, kasi marami naman yung mura pa kasi habang namitas naman yung sili naman, tuloy-tuloy naman ang pagbunga niyan hindi na, kaya, kaso nga lang hindi siya nakabugso, kailan lang kasi nga may mga bunga nakakabit. So ganyan naman talaga yung sili. Matangkad ito mga boss sili namin, hanggang liig ito di boss Mike, may mga part tulad yan, ito talagang lubog pa ka ako nito. Kaya sa mga boss natin na mga viewers natin, mga subscriber na sumusubaybay, abang-abang na kayo mga boss, at pagka may time kami gagawa ako ng video tungkol doon sa mga sa mga group mga boss ng fungicide kasi marami tayong viewers na hindi nakaunawa dyan, mga farmers, nalilito sila dyan, kaya sabi nga nila kahit ano daw gamitin lang fungicide hindi raw talaga nawawala ang lapnos. So hindi yan totoo mga boss, huwag kayo maniwala sa ganun. Napipigilan yan lapnos, hindi yan lalala, basta yung wasto at tumpak lang na paggamit ng mga fungicide. Kasi kung totoo yung sinasabi nila na kahit ano daw gamitin na fungicide hindi kayang kontrolin o pigilan yung lapnos, di sana ito sili namin, sana wala kami pilipitas ngayon, lalamon ito ng lapnos. Kaya hindi totoo na lapnos hindi ako kontrol, at kahit anong gawin daw na spray, kahit anong klase daw ng fungicide ang spray, hindi raw napipigil. Hindi totoo yan mga boss, napipigil yan. Tingnan mo sa amin nga 5 months na tingnan mo napipigil naman. Nung nag-live kami dito, may nakuha ako isang bunga na may lapnos, pinakita ko pa nga sa sa live namin. May nakuha ko na isang bunga na may lapnos. Kung hindi yun napipigil, di sana naubos na yan. Yun lang, isa lang naman yun pag-spray ko na ng fungicide pagkayari mag-harvest, wala na kasunod. Ganun lang kasimple mga boss, kontrol din ang lapnos, napipigil yan mga boss. So yun yung mga boss, pagkatapos namin nag-harvest dito kahapon ng umaga,
So kanina naman ng madaling araw nag-spray ako mga boss. So medyo madilim pa. Kaya wala tayo mga boss actual video nung nag-spray ako kasi madilim pa nga po. Ito mga boss yung in-spray ko kanina oh. Ito yung fungicide na ginamit ko. Ito yung Orte Batap ng Syngenta. So kung mapapansin nyo mga boss itong Orte Batap, ano ito siya, dual action ito kasi dalawa rin yung active ingredients ito. Itong Orte Batap ay group 3 plus group 11 dahil dalawa nga yung active ingredients ito. So dalawang group ng fungicide ang pinagsama dito sa isang bote. Ito nga Orte Batap. So kung mapapansin nyo mga boss, ang previous kong in-spray dito, ito yung una kong in-spray. Ito yung Armore ng Syngenta. So dual action dito mga boss kasi dalawa rin active ingredients ito. Itong Armore naman ay group 3. Pagkatapos ito nag-alternate tayo ng ibang fungicide naman. Ito yung pinampalit natin mga boss sa sa Armore. Ito yung Luna Sensation. So ito namang Luna Sensation, ano ito mga boss group 7 plus 11. So dahil dual action din ito, dalawa rin active ingredients ito. Pinagsama yung group 7 at group 11. So kanina naman nag-spray tayo ulit mga boss. Ibang fungicide naman ginamit ko. So ito nga yung Orte Batap ng Syngenta na group 3 plus group 11. At hinaluan ko itong Kutecho insecticide ng BASF. So ito naman Kutecho group 13 insecticide, ito siya insecticide naman. Ito naman fungicide group 3 at group 11 dahil dual action nga ito. So, sa mga boss natin na baguhan mga boss, ang mga group ng lason mahalaga po yan dahil dyan sa mga group na yan madali namin na control ang anthracnose. At itong sili namin, ang edad ito ngayon mga boss 5 months na ito, pero malinis yan, walang tama ng lapnos. Bagaman ngayon ang bunga niya kumunti kasi naubos na yung unang batch ng bunga niya kasi ganun naman yung Taiwan kasi yung arangkada ng maraming bulaklak kaya bunga. So pag napitas mo lahat yun saka siya uli magbubulaklak. So kumbaga yung mga first and second fruiting na pitasan namin lahat yun, so ngayon namumulaklak siya uli, pangatlong bugso na ng pamumunga niya. Bagaman marami sa bunga, hindi siya naubos talaga. Ayan o, marami talagang bunga na mura. Hindi naman talaga yan maubos. Ibig sabihin, yung bugso ulit ng harvest niyan, pagka nabuhay naman yung mga bulaklak ngayon. So yan na yung pangatlong bugso ng pamumunga niya. So ang edad niya mga boss, 150 days na yan, 5 buwan na yan mga boss. At hanggang ngayon, itong sili namin ito, malinis ito mga boss, wala itong tama. Wala siyang problema, wala sakit sa ulo. Dahil ang ginagawa kong pag-spray dyan mga boss, ang paggamit ng fungicide, nawawas to. Nagpapalit-palit tayo ng group ng fungicide na ginagamit. Hindi lang sapat mga boss na nagpalit tayo ng active ingredients ng fungicide, akala natin ganun na lang, hindi. Kaya nga nilalagyan dyan sa bote, nakasulat sa label yung mga group para maunawaan ng mga farmers na gumagamit kung anong group ng fungicide yung ginagamit. Kaya nakasulat dyan sa mga label ng gamot kasi kung hindi pala mahalaga yung group na yan, bakit kailangan pa nila isulat dyan katulad ganito so, ayun na group 3 plus 11. So ibig sabihin mga boss, mahalaga yung mga group na ito ng mga pesticide, insecticide man o fungicide.
Kaya nga nilagay nila dito sa label eh. Kasi kung hindi malagay yan, eh bakit kailangan pa ilagay? Mahalaga ito mga boss ang mga group ng fungicide. Kaya tingnan nyo ito sila namin 5 buwan na. Tuloy-tuloy ang harvest namin. Walang nasasayang at walang sakit sa ulo. Kasi wala siyang lapnos. So sa ibang kapatid farmers nga, minsan naka 2 pitas pa lang, minsan yung iba nga hindi pa nakapitas, eh wala na. Masakit na ulo kasi nga puro lapnos. So ito sa akin mga boss, malinis yan. Ang naging problema ito sila namin, makita yung mga dahon niya mga boss, yung mga nagdidilawan. So yan naman yung epekto ng hindi namin pagkapataba ng mahabang panahon. Dahil nga siyempre dumaan yung mga bagyo, hindi mo pwede magpataba, nakamabagyo paano kakain ng tanim yun? Siyempre lamog siya sa ulan sa hangin, hindi pwede patabaan. Kaya ang nangyari dyan nagdidilawan. Pero ngayon bago na yung mga dahon niya, visible na yung mga bagong dahon, so maganda na naman mga 1 week siguro yan. Wala na yung mga dilaw na yan kasi malalagas na yan. Berde na lahat. Pero malaga dyan mga boss, marami kang bunga ng berde, mga mura, at saka ayun, nag-aaral ka daw yung bulaklak. So yun naman mga boss ngayon yung alagaan namin para tuloy-tuloy yung harvest. So mga boss nag-harvest kami kahapon ng umaga, kahapon November 26. So ngayon naman, kanina madaling araw na November 27, nag-spray ako ng Multibatap plus Kutitso. So dahil madilim, wala tayo. Actual video na nag-spray ako. Kaya pinakita ko lang sa inyo yung gamot na ginamit niya na. So hanggang dito muna ako mga boss. Abangan nyo lang next update nito. Ang sili namin. Bye muna. Bye bye. Abangan ang next video.